GMA Network at mga halos-hos, nagsalita na sa muling pagkatalo laban sa TVJ. Mga halos-hos magmo-move on na nga ba o lalaban pa? Bagong segment ng Itbulaga na Mr. 2025 Pogi ng taon, hinatuwaan at kinaaliwan ng mga manunood at mga netizens. Talaga namang kinatuwaan at kinaaliwan ng mga manunood at mga netizens, ang bagong segment ng Itbulaga na Mr. 2025 Pogi ng taon. Dahil nga sa mga nakakatawang mga nangyari dito, ganun na rin nga sa mga ipinakitang mga talent ng mga ito. Dagdag pa nga dyan, nakatulad din nga ito ng isa sa mga paboritong segment ng mga manunood, gaya ng Piling Pogi segment nila noon, at ganun din ang Mr. Cuticle segment. Na kahit nga ang mga netizens, ay talaga namang kinatuwaan at kinaaliwan ito. Samantala, marami naman ang mga natuwa, sa isa na namang pagkapanalo ng TVJ, na marahil hindi nalingid sa inyong kaalaman, ang muling pagkapanalo ng TVJ sa kaso laban sa GMA Network at sa mga halos-hos, dahil sa Itbulaga at EB trademark, dahil muling kinatigan ng Court of Appeals ang TVJ. Na talaga namang pinag-usapan sa iba't ibang mga kilalang news articles at news sites. Na syempre, ay hindi na naman nakakagulat, na muling ang mananalo ang TVJ, laban sa GMA at sa Tape Inc. Dahil nga sa matatandaang mga nangyari noon, na dahilan ng pagbalik ng title na Itbulaga sa TVJ, at magpalit ng pangalan ang noontime show ng Tape, hanggang sa tuluyan na nga itong nawala sa ere, at pinalitan ng Showtime. At syempre alam naman ng lahat, na ang Itbulaga ay ang TVJ, at ang TVJ ay ang Itbulaga. Matatandaang, sa naunang desisyon ng Branch 273, ng Marikina Regional Trial Court noong January 5, 2024, ay sinabi ng korte na ang TVJ lang, ang may karapatang gumamit sa Itbulaga at EB trademark. Kaugnay nga ito ng kasong copyright infringement at unfair competition na kinaharap ng Tape at GMA Network noon, dahil sa pag-ere ng noontime show nila sa GMA, na gamit ang Itbulaga at EB trademark. Pero, naging maganda nga ang pagpasok ng 2025 para sa TVJ at mga Dabark ads. Dahil nga sa muling pagkapanalo ng TVJ, sa naging apela ng Tape at GMA Network. Ayon pa nga sa Inquirer.net, na sa kabila daw ng pakiusap o pag-plea ng Tape, ay pinagtibay ng 9th Division ng Court of Appeals ang TVJ, bilang may-ari ng trademark ng noontime show na Itbulaga, sa isang nangyaring ruling na may petsang December 13, 2024. Ang ilan pa nga sa mga dahilan, kung bakit muling kinatigan ng Court of Appeals ang TVJ, ay ayon din sa isang news article mula naman sa bilyonaryo, na the CA found that Tape had no doubt, resorted to bad faith and fraud, in claiming trademark ownership of Itbulaga, and other assets, in 2011, even though its owners were fully aware, that Joey was the think tank who gave the show its name. The CA stated that if Tape had no intention of misleading viewers into believing its version of Itbulaga was the same program associated with TVJ for decades, it could have easily launched its own show under an entirely original and different name following TVJ's departure in May 2023. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Kumbaga, ay nalaman ng korte na may ilang paglabag ang Tape Inc. at GMA Network. Kabilang na nga rito ang paggamit sa Itbulaga trademark para sa jingle, logo, at recorded episodes ng Itbulaga, na ginamit ng Tape pero walang pahintulot ng TVJ. Dagdag pa nga dito, na kung wala daw intensyon ng Tape Inc. at GMA Network na linlangin ang taong bayan, ay gumawa raw sana ang dalawang kumpanya ng sarili nilang programa, na mayroong bagong title.
Pero ano nga kaya ang naging reaksyon ng GMA Network, at ng mga halos-host dahil sa nangyaring ito? Titigil na nga ba sila sa pag-apela, at rerespetuhin na ang desisyon ng korte? Ayon sa news article mula sa The Manila Times, ay ang desisyon daw ng Court of Appeals, na nagpapatunay sa desisyon ng Marikina Regional Trial Court, sa paggamit ng trademark ng Itbulaga, ay wala naman daw epekto, o hindi naman daw apektado sa mga operasyon ng negosyo ng GMA Network. Sa isang IG post naman ni Bullet halos-host sa kaparehong araw din, nang ilabas ng PEP-PH ang news article, patungkol sa muling pagkapanalo ng TVJ sa Itbulaga trademark. Ay mababasa naman nga ang caption na ito sa kanyang IG post. Charging into 2025 with strength, focus, and unstoppable determination. Na hindi naman malinaw kung may kinalaman ito o wala sa issue. Pero matatandaang, ayon naman sa PEP-PH noong nakaraang taon, Tape will come back stronger and with more creative innovative ideas. They will not only venture on television but likewise online shows, events, and concerts. Ang focus daw nila ngayon ay makabuo ng mas maganda at mas exciting na show, hindi lang sa television kundi pati online. Ayon naman sa Abante noong nakaraang taon din, na hinahanapan daw ng time slot ang TP. Ayon pa nga sa kanilang legal counsel na hindi daw nito alam kung sa GMA7 o GTV ito magbabalik. Ayon pa nga sa kanya na, gusto sa GMA7, pero lukong 4 time slot pa. May isa-submit pang proposal ang Tape Inc., wala pa talaga. Na tila, magpo-focus na nga lang sila sa ibang show, ganun na rin nga sa pagbabalik daw ng TP sa ibang time slots. At kung may balak pa silang mag-apela, ay abangan natin yan mga Dabark ads at mga ka-highlights. Dahil alam naman ng lahat, na kung susubukan ulit nilang mag-apela, ay muling mananalo ang TVJ. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?